nireregula ko na lang kayo ng kwento. Ano yung kwento mo? Ano naman hindi tungkol sa sakit, pero since napag-usapan niyo sa kasuso, naku po, narinig ko ang tatay. Ay hindi maingat. Bakit? Ay paano? Ay dingdilaan naman ang pagitan ng kwarto namin. Ay nagdadala ng babait ang tatay. Abay marami ding napapaibig. Marami ding babaeng kinakausap. May mga kabet. Ay, mabait, may kabet. Wala doon ng nanay mo that time? Wala. Eh nakikipag-usap sa telepono. Eh syempre mahina ang pandirig ng tatay ko. Eh in-loud speaker. Eh dinig ko naman ang pinag-uusapan. Abay ang kapal ng mukha ng babae. Nahingi ng pera sa tatay. Sabi ng babae, mahal, padalan mo naman ako ng pera. Wala na akong panggastos. Eh nagal ka ng tatay ko. Aba. Kumakahingi ka sa akin. Parang anak kita. Ay lagi-lagi ka nalang nahingi Ikapapadala ko lang sa iyo. Ako ga ang tatay mo. At sa akin ka nalang humingi ng humingi. Ano sabi ng babae? Ang sabi ng kabeng? Aba rin. Grabe ka naman kung makasumbal ka sa akin. Ay ikaw nga. Dede ka ng dede sa akin. Anak na kita. Ewan ko sa'yo. Ikaw pa pala ang dalawa. Tama rin nga naman yung babae. Ewan ko sa'yo. Nakakatuwa naman si Andrew. Bakit? Ay, syempre masaya niyang natanggap yung kanyang silver play button. Oo, di ba? Yan naman ang isa sa mga inaabangang achievement ng kahit sinong vlogger. Parang may inggit sa tinig mo. Eh, naalala ko po, Tito Oji, noong lumaban ako ng track and field. Track and field? So, patakbuhan ito. Eh, ang tatay ko, hindi natuwa sa nakuha ko, samantala silver na yung napanalunan. Silver ang ate ng tatay mo naman. Galit na galit diba, sa akin. pagkatapos ang gold, ikaw na, pangalawa ka. Yung arte-arte ng tatay mo. Bakit pa ganyan yung tatay mo, Diyosa? Kaya nga sabi ko, tatay, ba't niya ako kayo ganyan? Dapat nga proud kayo sa akin dahil nakakuha ako ng silver. Arte ng tatay mo to. Sabi ng tatay, ay kailan bang hindi magagalit? Dalawa na nga lang kayo naglaban, silver pa ang nakuha mo. Tinigyan niya pa kita ng coach. Tinigyan pa kita niya saan ko kuha mo. Ba't ako si dalawa kayo naglaban? Alam kong marathon to. Kakaloka. Ako sa'yo, Diyosa. Alam niyo, Mama Loy, Tito Oji, yung kwentong iyan, hindi nalalayo sa kwento ng tatay ko. Bakit? May tumitira din sa tatay mo? Hindi. Kung gaano kabait si Bea Alonso, dahil syempre hindi niya pinapatulan si Manay Loli dahil nakakatanda sa kanya. Ganyan din ang kabait ang tatay ko sa mga matatanda. Abay, biruin ninyo sa isang bus. Punong-puno. Ang daming nakatayo. May sumakay na matandang babae. Ang daming bitbit. Tapos ay uugod-ugod na ang matanda. Sa awa ng tatay ko, ibinigay ng tatay ko yung upuan niya sa matanda. Siya ngayon ang nakatayo. Tapos siya pa may bitbit ng maraming dala. Inaramdaman niya ng pagkabigat nga. Alam mo, normal naman yan di ba? Pag nakakakita ka ng matanda, lalo na hirap, tutulungan mo talaga. Tama yung tatay mo. Napakabait talaga ng tatay ko. Ang problema na rin, yung ibang mga pasahero, galit na galit sa tatay ko. Bakit daw ginawa iyon? Kaya sa galit nila, ay naku po, nagbabaan na sila, lahat ng mga pasahero. Tapos galit na galit pa sa tatay ko. Lilipat na daw sila ng ibang bus. Ay, ang pagkahirap pa naman daw magbakay ng bus. Bakit? Tumulong na nga lang. Di ba dapat natuwa pa sila? Yun na nga. Kahit naman ako, bibigay ko upuan ko. Ay, yun na nga ako ang masama. Gumawa na ng mabuti ang tatay ko. Kinabukasan, tinanggal pa siya sa trabaho. Nawala ng trabaho? Tumulong lang sa matanda? Kaya nga, Bakit? Eh, ang tatay ko ang driver ng bus Ba't naman binigay yung upuan? Aray! Aray! Bakit ako din? Nakakaloko yung tatay ko. Ano under yung bus? Binigay yung upuan. Eh, matanda mo gusto mong i-drive nga. Alam niyo, Mama Loy, Tito Oji, parang nakaka-relate ako dyan kay Tony Gonzaga. Bakit? Endorser ka ba?
Hindi, pero si Tony Gonzaga, di ganun siya ang naging endorser. Parang ayaw na ng mga taong tanggapin yung brand na ini-endorse niya. Nakalilito ako din. Dahil ganyan din ang nangyari sa akin nung nagpa-hospital ako. Dahil nung pagpunta ko ng emergency, tinignan ako ng doktor. Iniwanan na lang ako pagkatapos ako kausapin. Tapos may tumingin sa akin pangalawang doktor. Tinignan lang din ako, kinausap. Tapos umalis na din. Hindi na ako inintindi. Tapos yung pangatlong doktor, tinapat na ako. Sinabi sa akin ay naku Diyosa, yung treatment na gusto mo ay hindi namin magagawa. Teka muna, bakit, ano ka ba, nilalagnat ka ba? Hindi ho, kaya naglalagay Trangkaso? ako sa doktor, hindi ho. Kaya sabi ko, porque ako'y bakla, gagantuhin niyo na ako. Hindi niyo na ako tatanggapin. Discrimination talaga yun. Kaya Grabe, ho, anong ospital nagtataka yan? ako, bakit kayo, bakit Naku, ganito ako? Tirahin natin yung ospital dito. Oo nga ho. Okay, ba't pinalilipat ka sa ibang ospital o ano, pinauuwi ka? Pinapauwi ho ako. Kaya nagtataka ako, bakit ganyan sila sa akin? Teka, ano ba nire-request mong treatment? Nagpaparaspa ho ako. Ilusyonado ano itong baklang to Hindi ko pwede sa akin iyon. Ilusyonado Gada ka. Kaya napupunta sa iba yung crush mo Ay! Yeah, sabi ko, pag-usapan natin yan mamaya. Ay! Ano yun? Ay, naku. Na-hurt na naman tong si Diyosa. Uy, hindi hindi ako na-hurt doon sa jowa. Oh. Sa buhay ni Charis ako na-hurt dahil parang yun ang pinagdaanan ko noon. Ano? Bakit naging senior ka ba dati? Yung naging mahigpit yung magulang ni Charis. Eh, ang dati ko ganyan din sa akin, ayaw ako maging bakla. Ito. Oo, galit na galit pag ako ay nagdadamit pang babae. Ayaw na ayaw na ako ay magpepek-pek short. Ayaw na ako ay magbablouse. Ayaw na makita ako nag-headband, nagbabra. Minsan nga, Tito OJ, Mama Lloyd, dumating iyon. Diyos ko po, lasing na lasing. Agad ako ang hinahanap. Sakto naman, nakita ko nakadamit pang babae. Ako'y posturang-postura, naka-headband, nakahikaw. Oh my God. Kaya yung pinagpalo ako, binuntal ako. Hinaplit ako ng kanyang sinturon. Kaya, ikaw, napakatigas sa ulo mo! Napakatigas sa ulo mo! Sabi ko, tatay, bakit ako kayo nagagalit sa akin? Ano sabi ng tatay mo? Di ka sinabi ko na sa iyo, huwag na magpapahigal mo ng mga gamit ko! Nakakalok. Wala man lang ginawa yung nanay mo. Ay, hindi ko pinagtanggol ako. Ang sabi ng Ano inay, yung nanay mo, bakit ka nagagalit kay Diyosa? Samantala yung pinagliitan mo na naman iyan. Ayaw mo ibibigay niyan. Ewan ko sa'yo. Ay naku, biglang nagbalik sa alaala na naman sa akin nung sinugod namin sa hospital ang tatay. Parang nahihirapan na daw siyang huminga. Kaya dinala namin sa emergency. Tapos yun nga, nung ako ay nagbabantay na sa kwarto ng tatay, kinakausap ko, aba hindi na sabi ko parang may Baka natutulog. Hindi ho, parang hindi na ho rin ho nahinga Ano ginawa mo? Ay di pinindot ko yung buzzer. Tapos dumating na ho yung doktor na nagra-round sa ospital. Sabi ko, Dok, tingnan niyo mo ang tatay, kamustahin niyo nga, ba't ho Richard, parang tingin ko parang hindi na ho nahinga Tapos tinanong ng doktor. Naku po, Diyosa. Ang iyong tatay ay hindi na nahinga. Hindi na nagalaw. At hindi na natibok ang puso. Sabi ko, Doktor, ano mong ibig niyong sabihin? Naku po, Diyosa, huwag kang magugulat ha. Ang iyong ama ay patay na. Sabi ko, ang tatay ay patay na. Sabi ko, patay na ang iyong ama. Maya-maya ang tatay ay gumarne. Buhay pa ako. Buhay pa ako. Kaya ang napagalit ako naman yung tatay ko. Sabi ko sa tatay ko, Tatay, bakit kayo maalam pa sa doktor? Ipatay na nga daw kayo. Bakit maalam pa kayo? Bakit kayo nagdidesisyon? Patay na nga kayo. Buhay pa ako. Buhay pa ako. Ano lang yun? Ba't ka ganun, Diyosa? Tito Oji, Mamali, na alaala ko na naman yung kapitbahay namin. Gusto kong idemanda. Ikaw ang gusto mong idemanda yung kapitbahay? Oo, si Ate Gloria. Bakit? Aba ay laging ipinagkakalat at sinichismis na
ang pamilya daw namin ay mukhang kabayo, lalo na daw ako. Mukha kayong kabayo? Oho, abi di kayo ipaninirang puri. Dahil kami pinagtatawanan ng mga kapitbahay namin. Di kami lumapit sa isang abogado sa bayan ng Lemer eh. Gusto ko i-demanda talaga yung si Ate Gloria iyan. Gusto kong bigyan ng leksyon. Di pumunta nga ako sa abogado. Ay kinausap ako. Ay ano ka maitutulong ko sa iyo, Diyos? Ano may paglilingkod ko? Aba, ay yung kapitbahay namin si Ate Gloria. Ay gusto kong bigyan ng leksyon. Gusto ko i-demanda sa kasong panunirang puri sa ginagawa sa pamilya namin. So kinuwento mo sa kanya? Oo, kung paano niya sinisiraan, kung paano kami pinagtatawanan. Dahil sa lagi niya sinasabing mukha raw kaming kabayo. Lalo na daw ako. Ang sabi naman ng attorney, yun naman yung mapapag-usapan pa sa barangay. Baka naman maayos pa iyan. Yan yung maliit na bagay lang. Ay, hindi! Gusto kong kasuhan iyan. Gusto kong indemanda. Hindi napapag-usapan. Maliit na bagay lang. Kahit magpakapitan muna kayo. Kay Kapitan, mag-usap sila. Ay, hindi na. Hindi. Gusto kong itaas na agad ito. Gusto kong mabigyan ng leksyon niya na matigil ang paninira po rin niya sa akin. Ay, sumagot ang attorney. Diyosa, maghunos dili kayo. Huwag niyo nang ituloy ang demandang iyan. Ay, bakit ho? Bakit? Bakit sila'y mayayaman? Karapatan namin iyon. Ay, hindi naman sa gayon. Ay, mukhang malakas ang ebidensya. Magpapalo kayo sinasabi sa inyo. Huwag niyo nang ituloy. Ang lakas ng ebidensya. Sorry. Ano sabi mo sa abogado? Sabi ko na lamang, siya, attorney, maraming salamat to. Sa bagay naman niya namin napapag-usapan talaga. Lahat naman ang mga problema na dadaan sa maayos na usapan. Salamat. Parang yung kapitbahay namin dito, OG. Bakit? Ay, napapagbintang ang nagamit. Napapagbintang ang adik. Naku po, pinuntahan ng mga pulis. Umagang-umaga. Tok, 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 tao po! Tao po! Kala ko manok. Tok. Ay, yung kapitbahay naman namin napapagbintang ang adik. Ay, talaga namang na-tense. Takot at takot. Sino sila? At bakit daw? Bakit? Anong problema? Mga pulis ito. Mga pulis. Bakit daw? Bakit? Ay, maaari kang buksan mo rin pinto at tayo mag-uusap. Gusto ko namin makausap ilan daw kayo diyan? Ay, 3 kamay. Ay, 3 na pala kayo diyan. Ay, bakit hindi na lang kayo mag-usap-usap at idadamay niyo pa ako? Ang dami kong ginagawa din eh. Nakakaloka. Ano nangyari sa kapitbahay na kayo? Ako sa'yo. Feeling ko lalo siyang nahuli. Dito, ako may mga in-unfriend na din ako. May mga kinancel na din ako mga kaibigan. Talaga? Bakit? Ay, tulad dito isa kong kaibigan, kaya in-unfriend ko na. Diyos ko po, laging kinakausap ang sarili. Oo, kinakausap niya lagi ang sarili niya. Umaga, tanghali, gabi. Ayaw mo na siya dahil kinakausap ang sarili. Nakita ko nga ng isang araw. Aba, wala nang kausap. Hindi niya nakausap sarili niya. Sabi ko, ano nangyari? Bakit hindi mo na kinakausap ang iyong sarili ngayon? Ang sabi niya, ay kami magkaaway ngayon. Kaaway niya yung sarili. Kaya ngayon, kakalit ko na rin siya. Bakit mo? May best friend ko yung sarili niya eh. Parang nanay ko. Pinagagalitan din ako. Lagi-lagi na laang. Bakit? Sabi sa akin ng inay, naku Diyosa, lagi ka na laang nagdadala dyan ng mga lalaki sa bahay. Lagi-lagi na lang ikaw ay nagpapatulog sa kwarto. Wala naman nangyayari. Abang inay, masyado naman kayong atrabida. Kaya ako nagpapatulog ganyan dahil may nangyayari. Sabi ng inay, sus! Walang nangyayari ha, walang nangyayari. Ha? Anong walang nangyayari? Ipaulit-ulit yung may nangyayari sa amin. Diyosa, huwag ka nang sumagot, walang nangyayari. Ha? Ano walang nangyayari? Diyosa, makatabilaan tayo ng kwarto. Nasisilip kita. Ang arte-arte mo, masyado kang pakipo. Tinutulungan mo pa kaya agad ng mga lalaki. Tanga-tanga mo. Okay na pala nanginili. Pero totoo naman ang claim niya.
Hindi niya kasi ako tinuruan eh. Ang dami kami tinuruan sa akin yung kabutihang asa, hindi iyo. Nakakatawa rin nanay mo, ang supportive. Cheerleader. Dapat pala, perfect mother ka na sana, hindi mo lang tinuro sa akin yun. Dapat pala pa napakita ng motibo. Ipasok ang imbutido.